Sa korte, sa harap ni Changbo, gustong ipakasal sa akin ni Cao Cao si Diao Chan matapos siyang habaran. Pero sa halip na matuwa, napuno pa ako ng pag-aalala habang tinitingnan ng hinubarang si Diao Chan. Ang lahat ng ito ay dahil nag-time travel ako sa panahon ng Three Kingdoms. At naging disipulo ni Master Shui Jing. At naging junior ni Zhuge Liang. Pero wala talaga akong interes sa 4 books and 5 classics. Sa halip, nahumaling ako sa mga mekanismo at matatalinong pakana. Dahil dito, mababa ang tingin sa akin ni Zhuge Liang. Para patunayan ang sarili ko, madalas ko siyang sadyang kinokontra. Pero kahit na medyo may pagkiling sa akin si Master Shui Jing, palagi pa rin akong ang napaparusahan. Dahil doon, naging sobrang sama ng relasyon naming dalawa. At saka, sa tuwing napaparusahan ako, lagi kong ipinapakita ang ekspresyon na para bang sinasabing, hindi niyo ako naiintindihan. Dahil din dito, ang iba pang mga kasamahan namin sa pag-aaral, ay hindi maganda ang pakikitungo sa akin. Ni minsan, hindi ko naisip na magpaliwanag. Sa aking pananaw, tanging si Zhuge Liang lang ang maituturing kong karibal. Sina Pang Tong at Shushu ay pwede ng pagtiyagaan bilang kalahati. Siguro dahil sa kalamangan ko bilang isang time traveler, nakakagulat ang bilis ko sa pagkatuto ng mga bagong kaalaman. Ang mga klasikong aklat tulad ng Spring and Autumn Annals at Strategies of the Warring States ay kabisadang kabisado ko. Ang pagmamarcha sa digmaan at pag-aayos ng mga sundalo, mga kaalaman sa astronomiya, heograpiya, at mga katulad nito, ay madali lang para sa akin. Noong araw ng aming pagtatapos, sinadya kong puntahan si Zhuge Liang at mayabang na sinabing, tingnan mo lang. Balang araw, magbabago ang mundong ito dahil sa akin. Sa panahong iyon, malalaman ng ating guro na mas magaling ako kaysa sayo. Huwag mong isipin na ang isang pipet ay hindi pwedeng magkaroon ng pambihirang talento. Ngayong iniisip ko iyon pabalik, nararamdaman ko lang na nagiinit ang mukha ko sa hiya. Talagang napakayabang at isip bata ko noon. Paano ko nagawang sabihin ang mga ganoong nakakahiyang bagay? Pagkatapos naming magtapos, dahil sa reputasyon kong tamad mag-aral noong nasa akademya pa ako, tinanggihan ako ni Liu Bei nang sinubukan kong maglingkod sa kanya. Lumipat ako sa Jiangdong para maghanap ng trabaho. Pero minaliit lang din ako dahil wala akong maimpluwensyang pamilya. Dahil sa pagkasira ng loob, nagpasya na lang akong pumunta kay Cao Cao at maging isang kusinero sa kanyang hukbo. Pero sabi nga nila, laging may pag-asa. Hindi pa ako nagtatagal sa kampo ni Cao. Si Xiahou Wei ay nasukol sa isang malaking apoy sa Baoang Slope. At nagresulta ito sa isang matinding pagkatalo. Isang gabi, hindi makatulog si Cao Cao. Nagpagala-gala siya hanggang sa mapadpad sa kusina. Noong mga oras na yun, kapapasok ko lang sa pansamantalang kusina. At pumasok din siya pagkatapos ko. Nakita niya akong nakaupo doon habang kumakain ng tinapay. At ako naman, hindi ko talaga inaasahan na may ibang tao pang darating sa kusina ng ganoong oras ng gabi. Kaya sa isang saglit, nagkatitigan na lang kaming dalawa. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, saka lang ako tumayo, at sinabing, gutom na rin po siguro kayo, ano? May tinapay pa rito, kain po kayo para may laman ang tiyan. Madilim ang gabi noon, at walang ilaw sa kusina, kaya hindi ko maaninag ang mukha nang dumating. Inakala ko lang na isa rin siyang matandang sundalo na nagugutom at naghahanap ng pagkain. Nang makitang hindi gumagalaw si Cao Cao, ngumiti ulit ako at sinabing, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ipagsasabi sa iba. Kain lang po kayo, naisip-isip ni Cao Cao. Inakala niyang isa lang akong ordinaryong sundalo. Mas mapapadali nito ang pagtatanong ko. Dahil sa naisip na yon, lumapit siya at kinuha ang kalahating piraso ng tinapay. At mahina akong nagtanong, ikaw ba ang tagaluto? Hindi ba't halata naman? Itinuro ko ang pulang tela na nakatali sa ulo ko. Habang ngumunguya pa rin ng tinapay. Bakit nagugutom ang isang sundalo? May problema ba sa supply ng pagkain? Tanong ni Cao Cao na walang pinapahalata. Wala akong anumang pag-iingat. Tutal, pareho lang naman kaming mga hamak na sundalo. Kaya prank akong sinabi, hindi po yan dahil sa supply ng pagkain. Gutom lang po talaga ako. Pagkasabi ko noon, sinuri ko si Cao Cao. Kahit hindi ko makita ang mukha niya. Pero kita naman ang tindig niya. Kaya binibiro ko siya, tingnan ninyo po. Hindi naman po kayo katangkaran. Pero ang lakas ninyong kumain. Nang marinig ito ni Cao Cao, agad siyang medyo nainis. Wala pang nangahas na biruin siya ng harapan ng ganoon. Hindi niya namalayang napahawak siya sa mahabang espada sa kanyang baywang. Pero hindi ko man lang naramdaman ang panganib. At nagpatuloy pa ako, huwag po kayong mahiya. Kain lang po kayo, kung mabitin pa kayo sa susunod. Hanapin niyo lang ako, baka sa ibang araw, makahanap pa ako ng tapa o kung ano para sa inyo. Nang marinig niya ang sinabi ko, medyo hamupa ang galit ni Cao Cao. Naisip niya sa sarili, itong sundalo, kahit walang preno ang bibig. Pero hindi naman masama ang intensyon. Hayaan na nga, hindi ko napapatulan. Aalis na sana siya, pero bigla ko siyang hinawakan na para bang matagal na kaming magkakilala. At may kinuha akong parang sikreto mula sa isang sulok, isang kalabasa, at dinala sa harap niya na parang isang kayamanan. Inalis ko ang takip at inalog ito. Isang amoy ng alak ang sumangga sa ilong ni Cao Cao. Napakunot noo si Cao Cao. Hindi mo ba alam na bawal uminom ng alak ang mga sundalo sa kampo? Ngumiti ako at hininaan ang boses ko, kung hindi po kayo magsasalita. At hindi rin ako magsasalita, sino ang makakaalam? Pinaghirapan ko pa itong itago.
Hinaan mo lang ang boses, baka marinig tayo ng mga nagpapatrolya. Habang sinasabi ito, kumuha ako ng 2 mangkok. Pinuno ko ng alak at ako muna ang uminom ng isang malaking lagok. Sabi ko na may ngiti ng kasiyahan sa mukha. Itong alak na to, para dapat kay Chancellor Cao. Kalahating banga lang ang naitago ko. Napabulong si Cao Cao sa kanyang isip. Itong kusinero na to, halatang sabik lang sa alak. Bigla siyang natauhan. Tumayo at akmang aalis na. Habang iniisip pa rin, pagkaalis ko, magpapadala ako ng tao para turuan ng leksyon ang batang to. Pero pagtayo niya pa lang, nakita niya ang isang piraso ng balat ng hayop na nahulog mula sa aking damit. Bumagsak ito sa sahig, at lumadlad ang isang dulo nito. Sa malamlam na liwanag ng buwan, malabong nakikita na puno ng mga linya ang balat ng hayop. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Cao Cao. Uminom ulit ako ng isang mangkok ng alak. Ibinuklat ko ang balat ng hayop at inilatag sa lupa. Buong pagmamalaki kong sinabi na isa itong mapang militar. Wala lang, ginuhit ko lang yan noong wala akong ginagawa. Dali-daling sinuri ito ng mabuti ni Cao Cao sa liwanag ng buwan. At hindi nga siya nagkamali. Sa kasing laki ng palad na balat ng hayop, nakaguhit mismo ang lugar kung saan sila kasalukuyang nagkakampo. Napakadetalye ng mapa, bawat detalye sa loob ng kampo militar. Pati na ang mga ruta para sa pagsugod at pag-atras ng hukbo. At maging ang pagsusuri sa ayos ng kampo at sa kalupaan, ay nakasulat lahat sa gilid. Ito rin ang unang pagkakataon na nakakita si Cao Cao ng ganito kidetalyeng mapa. Gulat na gulat at namangha siya, talaga bang ikaw ang gumuhit nito? Namula ang mukha ko, uminom ulit ako ng isang mangkok ng alak. Walang ganang sinabi, ano naman ang galing sa pagguhit? Isa kaya akong henyo, pagdating sa pagmamarcha ng hukbo at pakikipaglaban. Astronomiya, geografiya, wala akong hindi alam dyan. Wala lang talagang nakakakilala sa tunay kong galing. Hindi talaga gusto ni Cao Cao ang mga taong mayabang magsalita, pero nakita niyang may ibubuga naman talaga ako. Kaya nagtanong siya, mualang galang na, Ginoo, sino po ang inyong naging guro? At saang paaralan o angkan ka nang galing? Nang marinig ko ang tanong tungkol sa aking pinagmulan, uminit agad ang ulo ko. Inakala kong isa rin siya sa mga taong tumitingin lang sa estado ng pamilya. Isa sa mga mapang maliit sa kapwa. Dali-dali akong kumaway, huwag na nating pag-usapan yan. Inom na lang tayo, inom. Ang inasal kong iyon ay lalo lang nagpausisa kay Cao Cao. Payo niya, ang isang tunay na lalaki, ang ambisyon ay dapat para sa buong kaharian. Kung talagang may angkin kang talino sa estratehiya, dapat kang maghanap ng lugar para maipakita ang iyong mga mithiin. Bakit mo sinasayang ang panahon mo dito? Nang makitang hindi ako natinag, idinugtong niya, kahit hindi mo isipin ang sarili mo, dapat mo ring isaalang-alang ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kapag naging matagumpay ka na, makikinabang din ang iyong mga kaanak at kaibigan. Hindi ba para magkaroon lang ng magandang buhay? Napabuntong hininga ako. Ang bigat sa puso ko'y walang sino mang nakakaunawa. 2 beses na akong minaliit, kaya nawalan na ako ng pag-asa. Lalo na't mag-isa lang akong napadpad dito. Wala akong kamag-anak o anumang pinanghahawakan. Nang makita ni Cao Cao na hindi uubra ang pilitan, nag-isip pa siya ng ilang sandali. Tiningnan niya ang hawak kong mangkok ng alak, at may naisip siyang paraan. Ginoo, maghintay po kayo rito saglit. Aalis lang ako, babalik din kaagad. Habang pinapanood si Cao Cao na umalis sa kusina, parang nawalan ako ng gana. Itinago ko ang mapa at nag-isang uminom. Pabulong kong sinabi, sayang naman. Ganito kasarap na alak, tinapay lang ang kapares. Nasasayang lang ang alak na to. Sa labas ng kusina, tinawag ni Cao Cao si Shu Chu sa isang tabi. Kumuha ka ng isang banga ng alak. At magdala ka rin ng lutong karne. Hindi nagtagal, bumalik na si Cao Cao sa kusina na may dalang alak at karne. Agad kong naamoy ang bango ng karne. Gulat akong napatayo. Saan niyo po ito nakuha? Hindi po ba't para lang ito sa mga general? Ipinatong ni Cao Cao ang alak at karne sa mesa. Nakangiti siyang nagsalita, bigay ito sa akin ng general. Ginoo, sige lang po, kumain kayo. Napakabait niyo naman po. Dumampot agad ako ng isang pirasong karne at isinubo sa aking bibig. Nagmamantika ang bibig ko sa sarap ng pagkain. Hindi ko nakalimutang sabihin kay Cao Cao, huwag po kayong mag-alala. Hanggat may kinakain ako, hindi ko po hahayaang magutom kayo. Nang makita niyang maganda na ang kalooban ko, sinamantala ni Cao Cao ang pagkakataon para tanungin ako. Ginoo, dahil may angkin po kayong galing, bakit hindi po kayo humarap kay punong ministro Cao? Napuno ng lungkot ang mukha ko. Sinabi ko ang mga alalahanin ko. Sa panahon ngayon, pinagmulan lang ng isang tao ang mahalaga. Isa lang akong hamak na mamamayan. Kung pupunta ako roon, siguradong mamanliitin lang ulit ako. Mas mabuti pang maging tagaluto na lang sa hukbo, mas malaya. Itinaas ni Cao Cao ang kanyang kilay. At nagtanong, Ginoo, bakit hindi mo ipaliwanag sa akin ang iyong matalas na pananaw? Ano sa tingin mo ang dapat mangyari sa sitwasyon ng buong bansa? Siguro dahil isa lang akong tagaluto, punong-puno ng hinanakit na hindi ko mailabas. O baka dahil sa tama ng alak, bigla na lang akong napadaldal. Kung gayon, hahayaan ko po kayong pakinggan ang pagsusuri ko sa sitwasyon ng bansa. Sa ngayon, may 3 tao akong pinaka-pinapaboran. Ang una ay ang ating punong ministro Cao. Pagkatapos niyang lipulin si Yuan Shao, bigla siyang naging pinaka-makapangyarihang pinuno sa buong bansa. Hawak niya ang emperador para utusan ang ibang mga pinuno. Marami siyang mga tagapayo at general na nasa ilalim niya.
Malakas ang kanyang hukbo at matitikas ang mga kabayo. Si punong ministro Cao mismo ay may tindig ng isang dakilang pinuno. Sayang nga lang, dahil kahit may talento siyang mamahala, likas siyang mapaghinala, nagmula siya sa pamilya ng mga opisyal. Kahit na kontrolado niya ang emperador. Tinatawag naman siyang taksil sa dinastiyang Han. Hindi lihaytimo ang kanyang titulo, kaya't walang bigat ang kanyang mga salita. At isa pa, hindi rin maganda ang kasalukuyang sitwasyon ng hukbo ni Cao. Sa kanluran, nariyan si Mateng ng Ziliang. Sa Hansong ay nariyan si Zhang Lu, at sa timog naman ay sina Liu Biao at Liu Bei. Sa timog silangan, nariyan din si Sun Quan ng Jiangdong na nag-aabang na parang tigre. Kahit na natalo niya si Yuan Shao, napapaligiran pa rin siya ng mga kaaway sa tatlong panig. Hindi siya maaaring maging kampante kahit sandali, pagkatapos kong sabihin ang mga kalamangan at kahinaan ng hukbo ni Cao. Nagpatuloy ako, ang pangalawa ay si Sun Quan ng Jiangdong. Sinakop niya ang mayayamang lupain ng Jiangdong. Sagana ito sa mga yaman. At nakabuo siya ng pinakamahusay na hukbong dagat sa buong bansa, bagamat nagkalat ang mga makapangyarihang angkan doon. Hindi rin naman ito salat sa mga taong may talento. Isa siyang malaking kapangyarihan na kayang makipagsabayan sa hukbo ni Cao. Sayang lang dahil si Sun Quan ay magaling sa mga larong politikal. At ang mga makapangyarihang angkan ng Jiangdong ay kontento na sa kanilang teritoryo. Karamihan sa kanyang mga opisyal ay mga duwag na takot mamatay. Minamaliit ako ng batang yon na si Sun Quan. Aba, mas mababa pa ang tingin ko sa kanya. Napakalayo niya kung ikukumpara sa kanyang ama at kuya. Makitid ang isip, hindi kailanman magiging dakila, nang marinig niya ang mga batikos ko laban kay Sun Quan at sa Jiangdong. Naisip ni Cao Cao na masyado akong mayabang. Pero nagtimpi pa rin siya at nagtanong tungkol sa ikatlong tao. Ngumiti ako ng misteryoso, si Liu Bei. Si Liu Xuan. Huwag mong maliitin si Liu Bei kahit palagi siyang natatalo sa laban. Dahil hindi siya kailanman sumusuko. Kahit saan siya magpunta, nag-iiwan siya ng reputasyon ng kabutihan. Maraming sumusunod sa kanya. Ang mga karaniwang tao ay handang sumunod sa kanya. Ang mga taong ganyan ang pinaka-nakakatakot. At hindi magtatagal, magkakaroon na siya ng sarili niyang teritoryo. At saka makikipag-agawan para sa kapangyarihan sa buong mundo. Nakita ni Cao Cao kung gaano ako kasigurado. At hindi niya maiwasang magulat. Kung iisipin niyang mabuti, sa loob ng maraming taon, si Liu Bei ay dumaan sa hindi mabilang na kabiguan. Pero nanatili siyang matatag. Ang ganoong katatagan ay talagang hindi dapat maliitin. Sayang lang, sabi ko habang umiiling. Hindi rin magaling kumilatis ng tao si Liu Bei. Humuhusga rin siya base sa itsura. Nakakadismaya talaga. Noong una akong pumunta para manilbihan sa kanya, binaliwala niya lang ako. Tapos, noong si Pangtong naman ang pumunta sa kanya, minaliit din siya dahil sa kanyang itsura. Talagang hindi ko iyon matanggap. Kung walang magiging aberya, hahatiin ng tatlong taong ito ang buong mundo sa tatlo. Diretsahan kong sinabi. Tutal, nakasulat naman ito sa mga aklat ng kasaysayan. Malinaw na malinaw. Hindi ito maaaring magkamali. Lihim na nabigla si Cao Cao. Ang karaniwang mga tagapayo, kapag pinag-uusapan ang mga bagay sa mundo, ay nakakapagsalita rin ng may punto. Pero yung maglakas loob na sabihing anggat si Liu Bei at mahahati sa tatlo ang mundo. Wala pa talagang ganoon. Ang taong ito ay may tunay na galing. O isa siyang baliw. Pagkatapos, may bigla na lang akong sinabi. Ang sinabi kong iyon ang nagpakaba ng gusto kay Cao Cao. Sayang lang talaga, sa pagkakataong ito, ipinadala ni punong ministro Cao si General Cao Ren para mamuno sa hukbo. Salakayin si Liu Bei sa magdamag. Tiyak na matatalo sila ng malaki. Nang marinig ito ni Cao Cao, namulat na mutla ang kanyang mukha. Saglit siyang nag-isip, at biglang humalakhak ng malakas. Haha, Ginoo, masyado namang eksaherado ang sinabi mo. Ilang libo lang naman ang tauhan ni Liu Bei. Wala rin siyang gaanong general, gaano man sila kagaling, paano nila mapipigilan ang hukbo ni Cao? Saka, si Cao Ren ang namumuno sa hukbo. Isa sa mga magagaling na general ni Chancellor Cao, matapang at matalino. Dala-dala ang 50,000 sundalo. 50,000 laban sa ilang libo. Nasa atin ang bentahe. Paano naman kami matatalo tulad ni Xie Huai? Buong kumpiyansang sagot sa akin ni Cao Cao. Hindi talaga siya naniniwala na matatalo si Cao Ren. Dahan-dahan akong dumighay. Busog na busog. Pauwi na sana ako para matulog. Pero nang makita ko ang kumpiyansa sa mukha ni Cao Cao, hindi ko mapigil ang mapangiti ng bahagya. Tapos, itinaas ko ang tatlong daliri ko. May tatlong dahilan kung bakit tiyak na matatalo ang hukbo ni Cao. Una, ang panahon. Kasalukuyan tayong nasa huling bahagi ng taglagas. Tuyot ang klima at bihirang umulan. Malaki ang pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi. Kaya naman, hindi may iwasang maging mainitan ang ulo at balisa ang mga sundalo. At kapag mainit ang ulo, madaling magkamali. Pangalawa, ang lokasyon. Malayo ang nilakbay ng hukbo ni Cao para sa isang biglaang pagsalakay. Samantalang ang hukbo ni Liu ay nag-aabang lang, handa at nakapagpahinga. May sapat silang oras para maghanda. Isa pa, kagagaling lang ng hukbo ni Cao sa pagkatalo. Kaya ngayon, paghihiganti lang ang nasa isip nila. Dahil sa laki ng kanilang hukbo, iniisip ng lahat na sigurado na ang panalo. Walang sino man ang nag-iisip na posible silang matalo. Tandaan, ang mapagmataas na hukbo ay tiyak na mabibigo. Pangatlo, ang suporta ng mga tao. Napakahusay ng pamamahala ni Liu Bei sa Xinye. Tumatanaw ng malaking utang na loob sa kanya ang mga mamamayan.
Itinuturing nilang parang salot o mababangis na hayop ang hukbo ni Cao. Sa ganitong sitwasyon, tiyak na magkakaisa ang mga mamamayan at si Liu Bei. Nasa puso ni Liu Bei ang pabor din sa kanya ng langit, lupa, at mga tao. Pero ang pinakamahalaga ay mayroon siyang Zhou Gongming sa kanyang tabi. Sobrang talino ng taong to. Halos parang demonyo sa talino. At lubos ang tiwala sa kanya ni Liu Bei. Pinamumunuan niya ang buong hukbo. Para sa kanya, hindi mahirap manalo kahit mas kaunti ang tauhan. Nang marinig niya ang pagsusuri ko, kinilabutan si Cao Cao at nakaramdam ng masamang kutob. Noong natalo ng husto si Xiahou Dun sa Bawangpo, may nakapagsabi na sa kanya tungkol kay Zhuge Liang. Sinabing itong bagong military strategist ni Liu Bei ay 10 beses na mas magaling pa kay Xu Shu. Hindi niya yun pinansin noon. Pero sa nakikita niya ngayon, ang pagsasanib puwersa ni Liu Bei at Zhuge Liang ay malamang na magiging pinakamalaki niyang problema. Pero kahit nabuo ang loob kong nagsasalita, mukha naman akong lasing. Likas na mapaghinala si Cao Cao. Paano niya naman basta-basta paniniwalaan ang sinasabi ng isang lasing na kusinero na ngayon niya lang nakilala? Kahit na medyo nag-alinlangan siya, hindi pa rin siya lubusang naniniwala kung sakaling tama ang hula ko. At hindi man lang ito nakita ng napakarami niyang tagapayo. Hindi ba't nangangahulugan iyon na mas magaling pa ang kusinirong ito kaysa sa lahat ng tagapayo niya? Nakatitig ng mariin sa akin si Cao Cao. Kahit nasa dilim, matalim pa rin ang kanyang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, "Moalang-galang na po, Ginoo, ano ang inyong pangalan?" Hindi ko binabago ang pangalan ko. Kahit saan man ako magpunta. Ang pangalan ko ay Ye Fan. Ang courtesy name ko ay Aoshen. Ito ang pangalang ibinigay ko sa sarili ko noong nag-aaral pa ako. Kasi, bago ako napunta rito, pangalan lang ang meron ako, walang courtesy name. Kaya naisipan ko na lang bigla, na gamitin ang Aoshen, kahit hindi lasing si Cao Cao. Iisipin niyang masyado itong mayabang. Sobrang kayabangan na wala sa lugar. Pero tumango pa rin siya. At tinandaan ang pangalan ko. "Lasing na po kayo, Ginoo. Magpahinga na muna kayo. Babalik na lang ako sa ibang araw para bumisita." Pagkasabi niyan, tumalikod na si Cao Cao at umalis sa kusina. Pero paalis na sana siya nang bigla akong nagsabi ng isa pang nakakagulat na bagay, sabay na darating ang apoy at tubig. Isang matinding pagkatalo. Ang mga salitang iyon ay parang mga walang kwentang sinasabi lang ng isang lasing. Nanlaki ang mga mata ni Xu Chu. Galit na sinabi, "Panginoon, papatayin ko na ngayon din ang batang ito." Nang ahas siyang magsalita ng mga bagay na nakakagulo sa moral ng ating hukbo. Ang kanyang intensyon ay dapat parusahan ng kamatayan. Galit din si Cao Cao. Pero tumingin-tingin siya sa paligid. At nakitang wala namang ibang tao. Kaya napabuntong hininga siya, "Huwag mo muna siyang patayin. Hintayin muna natin ang balita mula kay Cao Ren. At saka, magpadala ka ng tao para bantayan ang kusinirong ito. Huwag ninyong hayaang makatakas." Naalala niya ang mga sinabi ko kanina. Nahulaan niya sigurong tinanggihan na ako ni Liu Bei at Sun Quan. Kung sila ba talagang dalawa ang hindi marunong kumilala ng isang henyo? O ako talaga ang walang tunay na kakayahan? Panahon na lang ang makapagsasabi. Umihip ang malamig na hangin ng gabi. Niyakap ko ang sarili ko, medyo giniginaw. Pagmulat ng mata ko, nakita kong ako na lang mag-isa sa kusina. Ubus na rin ang alak at karne sa mesa na kinain ko. Hehe, sa wakas, nakakain din ako ng masarap. Araw-araw na lang puro tinapay na lapad. Halos maging tinapay na rin ako. Nagdadabog ako, habang nililigpit ang kusina, at pabalik na sana sa tolda ko para matulog. Bigla kong napapitik ang noo ko, Aray. Sa sobrang saya ko sa pag-inom, nakalimutan kong itanong ang pangalan ng matandang sundalong iyon. Sa susunod na makakuha ako ng alak at karne, iimbitahin ko ulit siyang kumain. Kahit medyo naiinis ako, pero hindi ko na lang masyadong inisip. Pagbalik sa tolda, natulog agad ako. Simula noong araw na iyon, dumami ang mga sundalong nakapalibot sa tolda ko. Palihim nila akong minamanmanan, pero wala akong kaalam-alam. Bumalik si Cao Cao sa kanyang pangunahing tolda. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ko. Hindi siya mapakali. Sabik na sabik siyang malaman kung tama ang hula ko. Ilang araw nang nakaalis si Cao Ren. Malamang bukas na siya pinakamatagal makakarating sa Xinye. Pero kahit ano pa ang isipin niya ngayon, hindi na mababago pa ang kahihinatnan. Hindi ako makapaniwalang matatalo si Cao Ren. Siguradong nanguhula lang yang si Ye Fan. Gaano naman kaya katumpak yon? Pero likas na mapaghinala si Cao Cao. Kahit hindi siya lubos na naniniwala sa mga sinabi ko, nagpa siya pa rin siyang maghanda. Kung talagang matatalo ng malubha si Cao Ren, patunay iyon na si Liu Bei nga ang pinakamalaki niyang kalaban. Hindi na siya dapat hayaang mabuhay. Pagdating ng oras, kailangan niyang magtipon ng malaking hukbo para tuluyang puksain si Liu Bei. Tungkol naman sa akin, oobserbahan muna niya ako. Kung talagang may angkin akong pambihirang talento, sa kanya ako aaluking maglingkod sa kanya. Pero kung tatanggi ako, ipapapatay niya ako para matapos na ang problema. At ako, wala man lang kamalay-malay na ang buhay ko ay nasa bingit na ng panganib. Habang mahimbing na nananaginip, samantala, sa labas ng lungsod ng Xinye, ang napakaraming sundalo ni Cao ay walang kaimik-imik. Ang bigat ng atmosfera ay parang isang multo sa dilim ng gabi. Sa harapan ng malaking hukbo, may ilang bandilang may birdang karakter na Cao, na humahaginit sa ihip ng hangin sa gabi. Ang general sa unahan ay nakasuot ng baluti.
Siya ay matangkad, may seryosong mukha, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ang buo niyang presensya ay nagpapakita ng kapangyarihan na hindi kailangan pang magalit. Kahit ang sinasakyan niyang kabayong pandigma ay hindi man lang hamalingging. Tahimik silang sumusulong. Ang general na ito ay walang iba kundi si Cao Ren Cao Zhixiao, na kilala bilang General ng Langit. Pinamunuan niya ang kanyang hukbo sa isang walang tigil na paglalakbay, araw at gabi, patungong Xinye. At sadyang nagutos na sumulong sa ilalim ng gabi. Ang plano ay sorpresahing salakayin ng Xinye at makuha ang kalamangan. Hindi nagtagal, isang tagapagmanman ang mabilis na dumating sakay ng kabayo sa harap ni Cao Ren. Lumuhad siya sa isang tuhod at nagulat, General. Wala nang tao sa lungsod ng Xinye. Natigilan si Cao Ren. Nanliit ang kanyang mga mata. Wala nang tao. Ang Liu Biba na yun, tinalikuran na ang Xinye at tumakas. Isang pangalawang general ang sumulong sakay ng kanyang kabayo. May pang-aalipusta sa kanyang mukha. Sinabi niya, General, yang tuso na si Liu Bei. Siguradong tumakas na yan ng maaga. Duwag talaga. At yung Kung Ming na yun, sa tingin ko, puro lang siya yabang at walang ibubuga. Wala man lang siyang lakas ng loob na humarap sa atin ng diretsahan. Tapos nangangahas siyang tawagin ang sarili niyang nakatagong dragon. Sa tingin ko, isa lang siyang uod. Agad namang sumang-ayon ng isa pang pangalawang general. Siguradong natakot sila sa bagsik ng pangalan ninyo, General. Kaya mabilis na silang nagsitakas. Hindi na ito gaanong pinag-isipan pa ni Cao Ren. Tutal, may dala siyang 50,000 sundalo. At nasa likod pa niya ang daan-daang libong sundalo ni Cao Cao bilang suporta. Ang ilang libo lang na tauhan ni Liu Bei. Mukhang ang pagtakas na lang ang natatangi nilang pagpipilian. Pumasok sa lungsod at magkampo. Magpahinga tayo at magpalakas. Bukas na natin sila habulin. Ipinasa ni Cao Ren ang utos. Pagkapasok sa lungsod, bawal guluhin ang mga sibilyan. Ang sinumang sumuway ay haharap sa batas militar. Sumenya si Cao Ren gamit ang kanyang kamay. At pinangunahan ang malaking hukbo papasok sa lungsod. Mabilis na ipinasa ng mga mensahero ang utos sa buong hukbo. Pagkatapos, dumagsa ang malaking hukbo sa loob ng lungsod. Nagkampo sila sa mga pangunahing kalsada at maliliit na eskinita. Noong una, ang buong hukbo ay sabik na makapaghiganti. Pero sa huli, wala silang naabutan. Agad na bumagsak ang kanilang morale. Pagod na ang lahat. Pero agad na nakaramdam si Cao Ren na may mali. Sa loob ng syudad, hindi lang si Liu Bei ang tumakas. Pati ang mga mamamayan ay sumama na ring umalis. Isang abandonadong syudad na lang ang natira. Maraming sundalo ang tinamad ng magtayo ng kampo. Diretso na silang pumasok sa mga bahay para magpahinga. May mali, ipasa ang utos. Maging alerto ang lahat. Biglang kinabahan si Cao Ren. Pakiramdam niya ay may malaking mangyayari. Nagmamadali niyang tinawag ang isang mensahero. Pero huli na ang lahat. General, masamang balita. Nasusunog ang syudad. Isang deputy general na itim ang katawan dahil sa sunog. Dot ang sumugod papasok sa pangunahing tolda. Umiiyak siyang nagulat. Agad na lumabas si Cao Ren mula sa tolda. At nakita niyang naglalagablab na ang apoy sa buong syudad. Mabilis na kumalat ang malalaking apoy. Ang itim na usok ay umabot hanggang sa kalangitan. Hindi mabilang na sundalo ang nasunog ng buhay. Sumisigaw sila sa sakit at paghihirap. Apulahin ng apoy. Tulong. Puno ng mga naghihirap na sigaw ang buong syudad. Lahat ay natataranta at hindi mapakali. Ang abandonadong syudad ay parang naging libingan na nila. Nagtiimbagang si Cao Ren. At nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Tapos na, nalinlang na naman ako sa patibong ng batang si Kung Ming. Sumiklab ang malalaking apoy sa buong syudad ng Xinye. Nagkagulo ang hukbo ni Cao. Hindi na mabilang ang mga nasunog hanggang mamatay. Walang magawang pinanood ni Cao Ren ang lahat ng ito. Ang pagsisisi at galit ay sabay-sabay na bumalot sa kanyang puso. Bigla, may isang grupo ng mga kawal na nakakabayo ang sumugod mula sa apoy. Ang pinuno nila ay isang general na nakasuot ng puting baluti. Hawak niya ang isang mahabang sibat na gawa sa pilak. Kahit sa dilim ng gabi, malinaw itong nakikita. Sumunod kayo sa akin. Sugurin ang hukbo ni Cao. Agad na nanguna ang general na nakaputi at sumugod sa hanay ng mga kaaway. Gamit ang puwersa ng kanyang pagsugod, direktang tumagos ang kanyang sibat sa 3 sundalo ni Cao. Pagkatapos ay binunot niya ang sibat at iwinasiwas ito ng paalang. At muling nagpabagsak ng ilan pang sundalo ni Cao. Taglay ng taong ito ang walang kapantay na lakas at kapangyarihan. Tila isang bagyong sumusugod sa gitna ng hukbo. Walang awang kumikitil ng mga buhay. Para siyang isang matalas na patalim na tumatarok sa hukbo ni Cao. Dahil sa kaguluhan sa hukbo ni Cao, kahit ang mga utos ay hindi na may parating. At wala pa silang anumang depensa. Kaya naman, agad silang gumuho. Hindi mabilang kung ilan ang mga nasawi. Nakita ni Cao Ren ang lahat ng ito mula sa malayo. Agad na nagngangalit ang kanyang mga panga sa galit. Puno ng pagkamuhi niyang isinigaw ang pangalang iyon. Zhao Yun, ang mabangis na general na iyon na nakasuot ng puting baluti. Ay walang iba kundi si Zhao Yun, ang laging nagwawaging general sa hukbo ni Liu Bei. Si General Zhao Zilong, walang sunog sa kanlurang tarangkahan. Kailangan na nating umatras. Isang tagamanman ang mabilis na dumating na nakakabayo. Tumalon siya mula sa kabayo sa harap ni Cao Ren. At lumuhad sa isang tuhod. Ngunit may panginginig sa kanyang boses. Tumingin si Cao Ren kay Zhao Yun nang may matinding sama ng loob. Malakas siyang sumigaw, umatras. Agad na sumakay sa kanilang mga kabayo ang lahat.
at pinamunuan ang mga natitirang kawal sa pag-atres patungo sa kanlurang tarangkahan. Matapos ang kanyang walang tigil na pagsalakay, nakita ni Zhao Yun si Cao Ren at ang kanyang mga tauhan na tumatakas patungong kanlurang tarangkahan. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Katapusan mo na, Cao Ren. Napakagaling talaga ng plano ng ating punong tagapayo. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang kanyang mga kawal upang tapusin ang mga natitirang tauhan ni Cao sa loob ng lungsod. Sa kabilang dako, nagmamadaling tumakas si Cao Ren. Dahil sa kanyang kapabayaan, basta na lang siyang pumasok sa lungsod. At iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkatalo. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang pagbabalik, at ang pagkadismaya sa mga mata ni Cao Cao, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Tiyak na ipaghihiganti ko ito ng 100 beses sa hinaharap. Pagkalabas ng lungsod, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Cao Ren. Ipinagutos niyang bilangin ang kanyang mga tauhan. Ang resulta, sa 50,000 hukbo, mahigit 20,000 na lang ang natira. Mahigit kalahati ang nawala, at iilang supply at pagkain lamang ang nailigtas. Ang lahat ng natira ay naiwan sa lungsod para tupukin ng apoy. Maraming sundalo ang nanunood sa nasusunog na lungsod ng Xinyi. Napahagulgol pa nga ang ilan. Marami sa kanilang mga kasamahan sa araw-araw na pakikibaka, maging ang kanilang mga kaanak, ay pawang naipit sa lungsod at naging mga sunog na bangkay. Nagkakagulo ang mga tao, naghahari ang matinding kalungkutan. Tara na, makikipagkita tayo sa pangunahing hukbo. Hihiram tayo ng mga sundalo sa punong ministro. Dapat nating mabawi ang kahihiyan natin ngayon. Pinalakas ni Cao Ren ang loob ng hukbo, ngunit ang lahat ng sundalo ay bagsak ang moral at mukhang mga talunan. Pagod na pagod at uhaw na uhaw ang bawat isa, kaya hindi rin sila makagalaw ng mabilis. Pero kahit kalahati na ang nawala sa kanila, mayroon pa rin silang mahigit 20,000 hukbo, dahil sa ilang libong sundalo lang ni Liu Bei. Sigurado si Cao Ren na hindi sila maglalakas loob na habulin sila. Kaya hindi na rin niya sila pinilit. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tabi ng ilog Baishui. Nang makita ng mga sundalong pagod, puyat, at uhaw na hindi malalim ang ilog, nagunahan silang tumakbo para uminom ng tubig. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang mga tauhan, hindi napigilan ni Cao Ren ang mapabuntong hininga. Sa sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng ugong ng rumaragasang tubig. Haganot, napalingon ang lahat at tumingin sa gawing itaas ng ilog. At doon, nakita nila ang isang dambuhalang baha na rumaragas sa pababa, na dumating sa isang kisap mata. Ang mga sundalong umiinom sa pampang ay agad na nilamon ng baha. Gulat na gulat si Cao Ren. Dali-dali niyang pinatakbo ang kabayo para umatras. Kasabay ng pagtingin sa gawing itaas ng ilog, nakita niya, nasa gawing itaas, maraming sulaw ang nagkikislapan at gumagalaw. Halatang kanina pa may nakatagong hukbo roon na nag-aabang. Sa gawing itaas ng ilog Baishui, isang lalaking may taas na siyam na chi. Pulang-pula ang mukha. Isang matipunong lalaki na may mahabang balbas, na may hawak na espadang nagliliyab sa lamig. Ang nakatayo sa kanyang pwesto, model. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat sa talem. Damang-dama ang kanyang pagiging bayani. Sa sandaling iyon, ang malaking lalaking may mapulang mukha ay nagpakita ng kagalakan. Walang tigil siyang nagsabing, "Hahaha, talagang napakagaling ng plano ng ating tagapayo. Sayang at hindi ako makakasakay sa kabayo para makipaglaban. Nanghihinayang talaga ako." At ang lalaking ito na may mapulang mukha ay walang iba kundi ang kapatid sa panunumpa ni Liu Bei. Si Guan Yu, na kilala bilang si Guan Yunchang, na ang katapatan ay abot langit.